Ito yung natin. Ayan. So, trinay ko yung best ko para ma-maximize tong area na to. Kasi, ito, kwan lang to. Garage. Garahe. So, nakabili tayo ng second hand na meter saw. Yan, yung paggawa natin ng frame. Tapos, dito naman yung underpinner. Dalawang machine yan. Tapos, meron tayong pan dyan. Ultimate good for second hand yan. Kincut. Ayan. So, yung mga sobra-sobra na mga kahoy, yun na yung ginawa kong table. Ito matibay to para dito ako magkakat. Ayan, may cabinet. Ang extra na kahoy. At ito, dito yung mga paints ko. So, dyan. Ito yung mga oils. Dami. Luma na. Yung mga iba dyan, meron akong kaibigan na artist. Kasi pag nag-member ka rito ng mga art group, karamihan sa kanila mga retirees. Ngayon, kung naging kaibigan mo sila at siyempre, malapit na silang mag-retired din na naman. Yung nag-retired ka sa trabaho tapos magre-retired ka sa buhay mo. So, ngayon, ibibigay nila sa'yo. Kaya karamihan dyan, puro mga bigay lang. Yung mamahal pa naman to. Itong mga oil na to. So, ito naman yung mga acrylic, oil pastel, watercolor. Ayan. So, sa taas, andyan yung mga painting sa taas. Ayan. Yun, daming mga paintings yan, oh. Yun, yung mga paintings yan. Yan yung craziness. Oh. Ito naman, hindi ko pa alam kung anong lalagay ko dyan, pero nandyan yung ginagawa kong canvas. Dyan yung mga gamit, mga paint. Ayan. Tapos, andun lang yung sa labas yung sa labas yung sasakyan. Tapos yung garage mo gawin mong workshop. Ganito dito sa abroad, pero lahat ginagawa nila para at least meron silang extra space paglagyan ng mga gamit nila. Pero ito talagang kinonvert ko talaga. Maliit lang pero okay na rin. Yun. So ganito ang buhay natin dito ganitong buhay ng mga artist dito sa abroad, lalo na dito sa amin kasi mahal ang space. Ngayon, kung meron kang space na ganito, talagang napakalaking tulong na. Dahil malayo ka sa siyempre pag gagamit ka ng mga pag sa bahay ka lang gagamit ka ng mga oil, yung mga oil medyo mabagsik yung amoy, kawawa yung mga bata, lalo na pag may mga anak ka, maliliit na bata. So mas maganda pag meron talagang ganito dahil open air siya. Pwede ka na ako magpintura sa oil. Tagal nang di ko ginagamit ang itong mga oil na to. So ito na yung yung start. Siguro nasa 1 year na rin na hindi ako gumawa ng obra. Mga luma yan. Tapos iniisip ko medyo gagawa ako ng konting siguro ibang kasi ang gusto ko talaga, ang balak ko talaga yung surrealism, but parang gusto ko ulit mag-enjoy sa impression or abstract. Bahala na kung anong pupuntahan, pero ipapakita ko lang kasi ito yung buhay namin dito. Pag nag-start ka talaga sa bahay ka lang, maliliit lang ang gamit mo. Nung nag-start ako, ganito lang yung mga gamit ko.
Yan, malilit lang na acrylic yung wala siyang amoy. Tapos hanggang sa dumami ng dumami, hanggang palaki ng palaki yung mga gamit. Pero ngayon parang gustong-gusto ko yung oil. Yan. May white ako eh. Asan na ba yung mga white ko? Tingnan ko na to kung ano to. Mga brown yan eh. Okay. Siguro ito. Ayun, ito. Ito eh. Napaka-importante ang white kasi pag acrylic at oil ka, white ang unang mauubos kasi ang white, yun yung ginagamit ko na parang water siya. Yung watercolor, pag gusto mo siyang maging, yung kulay mo ay gusto mong maging blur, ang gagamitin mo lang water, di ba? Magdagdag ka ng water. Ngayon naman, so let's say gagawa ka ng tawag dito ng sky. So kuha ka ngayon ng blue. So watercolor. Ayun, ito watercolor yan, oh. Yan, watercolor. Ngayon, kagaya nito, Prussian blue. Pag ilalagay mo yan, konting tubig lang ilalagay mo, ang mangyayari ngayon sa sky mo, magiging dark siya. So parang night ang dating. Ngayon, kung gusto mo ng araw, let's say tanghali, dadagdagan mo ng tubig para at least ay lalabnaw siya, yung malalayo magiging blur siya. So ganun yung technique ng watercolor. Pero pag dito sa acrylic at saka oil, white ang gagamitin mo. White ang ginagamit ko para maging blur siya, maging maliwanag, at saka hindi siya maging dark. So white ang importante at saka yung yellow. So pag makikita mo dito, tingnan mo yung mga yellow ko, ang lalaki, white. Lalaki ng white, may white pa dyan, oh. Tapos may white, another white. Tingnan mo na lang kung gaano karami yung white. Dahil sa susunod na video ko, gusto kong ipakita kung paano yung pagmimix ng sky. Para naman sa mga, kasi ang daming may message sa akin na gusto nilang turuan yung mga anak nila, gusto nilang pero wala na ako kasing time. Kasi kung minsan hindi naman gusto ko talagang magturo sa mga bata at saka sa kahit na sino, kahit na anong age, kung gusto nilang matuto sa acrylic. Kaso nga lang, syempre yung time na ngayon, kailangan kong magtrabaho rin kasi hindi ako permanente rito sa art parang sa akin itong art na to parang kwan lang hobby lang. So gumagawa ako ng marami pag gusto ko, pero nag-e-exhibit ako. So sa ngayon hindi pa ako nag-concentrate o kaya magbukas ng pero balang araw baka gusto ko rin magbukas ng parang store, parang gallery. Pero sa ngayon, wag muna. Diyan pala yung mga paintings ko. Oh. So ang gusto ko, magturo ako sa online sa mga bata for free. Kuhan ako sa basic, yung basic na basic talaga, yung klase ng brush na gagamitin, kung anong paint na maganda, base lang sa akin kasi maraming mga artist na magagaling na magaganda yung mga gamit nila, pero sa akin siguro ituturo ko yung mga kwan ko lang, yung mga natutunan ko lang sa pagpipintura na talagang pwede namang ibenta kasi sigurado ko naman marami na akong nabentahan at so depende naman yun sa bumibili kung kasi nakipag-compete na rin ako sa mga artist na magbebenta kami. So hindi naman ako
nahuhuli sa bentahan. Kasi kung may makabenta ng mga 20 sa isang araw, tayo nakakapagbenta rin tayo ng 4, 5. So, parang kwan na yun. Parang, para sa akin, okay na yun. Pwede ko nang i-share sa mga bata. Pero wag muna sa oil, sa acrylic muna. So, abangan nyo lang yung susunod na pag-upload ko. Ngayon, ito yung gagamitin kong page. So, maghintay-hintay lang kayo at pag may time, sige, magpintora tayo at ililista natin yung mga gamit na bibilhin. Ito for free para sa mga bata, adults, basta yung gustong magsimula na talagang, kasi ang daming katanungan pag nagsisimula ka talaga sa pagpipintura, lalo na sa acrylic. Kasi iba yung watercolor, iba yung acrylic. Parang kabaligtaran ang nangyayari sa water oil at saka acrylic. So pag nasubukan mo na yung acrylic, pwede ka na sa oil. Yun na. Pero acrylic talaga maganda dahil walang amoy. Pwede sa loob ng bahay. Ngayon, pag yung darating yung araw na gusto na rin yun ng oil, ay siyempre kukuha na kayo ng place na hindi na iistorbo yung mga kasama sa bahay. So, yun. Ito, talagang dahil sa art, dahil sa pagpupursigi ko sa kwan, ito yung mga napundar ko. Yan. Itong mga machine na to. Kasi, ang nangyari kasi, sa tuwing may exhibition, nagpapa-frame ako, yung framing, mas mahal pa yung framing kaysa yung ginawa kong paintings. So, let's say yung paintings, linagyan ko ng 100. Walang frame yun, 100 pounds. Ibebenta ko ng 100 pounds. Pero para naman mabili, para maganda ang itsura, magpapa-frame ako. Magkano yung frame sa 100 pounds na ginawa ko? 200. So, magiging 300 ngayon ang price nung paintings. Kaya, naisip ko, bibili na lang ako ng gamit. Ako na lang pre-frame. So yun, bumili ako. Eksakto naman na merong kaibigan tayo na nagsabi na may nagbebenta ng mga gamit niya dahil sinara niya yung gallery na tsambahan natin. So ayan. Itong dalawang importante yan. Ito yung magkakat. Ngayon, sa susunod na na video ko, mag-a-upload ako ng tungkol dito. Separate natin. Separate din natin yung pintura. Tapos ito rin, ipapakita ko kung napakaganda, talagang yung i-drive nung yung curiosity mo talagang ma-enjoy mo talaga. Tapos yung natin, pagkakat natin sa mga yan naman yung mga protected na paintings. Let's say i-frame natin sa let's say watercolor yung paintings mo. So, ang gagawin natin, okay acrylic, pero inilagay mo sa papel or sa board, kailangan mong protektahan yon. So, kailangan mo siyang lagyan mo ng salamin. So, pag yung may salamin ka, meron ka ring board na ilalagay doon. So, yun yung pagkakat ng mga board. Yan. Marami tayong gagawin. Basta standby lang kayo rito. I-follow, share, at saka syempre mag-comment din kayo para makapagkwentuhan tayo. So, yun lang. I-upload ko na to. Tingnan ko kung ilan yung Hindi ko ginagamit itong na to itong page na to Pero ngayon meron akong konting oras kasi busy rin ako sa trabaho, pero ngayon meron akong konting oras. Tayo mag-share tayo ng mga
ng mga ideas o kaya ay magpaintings tayo. Magsimula tayo, talagang simula sa yung wala kang experience, yung wala kang kaalam-alam, hindi mo alam kung magsimula pero gusto mo talagang magpintura, yun, gawin natin yun. Okay. Maraming salamat.